Ito yung InShot ang ginagamit ko kasi ito may libre siyang pagtanggal ng pangalan or logo. InShot. Punta, kasi pwede siyang tanggalin ng libre. So hindi nila alam. Parang professional ang pagkakagawa. Wala ang makikitang watermark kung sino ang may-ari nung ginagamit nating pang-edit ng video. So punta ka sa video, i-click mo yung new, ilagay mo yung gusto mong i-edit na video. Pag nailagay mo na siya, pag ganyan landscape yan, pahiga siya. Yan, pag landscape kasi, tinan mo kasi ito pag hindi landscape o pag patayo, nakikita mo itong gilid ng vlog, naka-white lang siya kasi patayo yung cellphone. So, iyan ang iiwasan natin. Ang gusto natin gawin, itong wide shot, kaya landscape tayo. Okay po? So, kapag landscape, ganyan ang itsura niya. So, ang next mong gagawin, tatanggalin mo ang sound. Ayan o, naka-denoise na yan. Ayan o, may denoise. Click mo yung denoise. Apply to all. I-click mo lang apply to all. Ayan. So, wala na siyang tunog. Ayan. Pag walang tunog, kasi baga diba sa model house maingay, may mga dumadaang sasakyan. So, kung gusto mong mas ikaw lang ang maririnig, pwede mong tanggalin itong volume. So, walang sound yung video na yon. Kasi papatungan natin siya ng voice over. Yan. Yung next naman natin, yung sa speed. Kasi ang speaking voice natin is normal siyang mabagal. So, ang gagawin mo, punta ka sa speed, gawin mo siyang 1.60. Tapos, i-okay mo lang siya. So, medyo bumilis yung ating footage. Huwag lang sobrang bilis. Dapat yung saktong bilis lang. So, kapag okay na yan, huwag kang matakot magpindot-pindot kasi may back naman yan. Ayan o, back. Ngayon, pwede na tayong mag-record. Sa music ka pupunta, tapos nandun kasi ang record. Ayan, may countdown naman yan. So, pag nag-read na, pwede ka nang magsalita. Hello po, ito Pagsibol Village, latest update, ongoing na po ang construction sa site, ganyan. So, habang nagre-read siya, tuloy-tuloy yun. Pero pag nagkamali ka, pwede mo siyang i-X. Ayan o, pwede mo siyang i-X. Ayan. So, uulitin mo naman siya sa record. Huwag kang mag-alala, practice lang ng practice. Magagawa din naman talaga natin yan. More practice lang. So, kung gusto mong huminga at ayaw mong masyadong maubusan ka ng hangin, pwede mo naman siyang i-stop. And then, i-okay mo siya, check. Huwag mong kakalimutan yung volume. Gagawin mo siyang 200. Okay po? So, kung gusto, dapat naka 200 lagi ang volume. Kasi ang normal niya is 100 lang. So, syempre, para hindi na kailangan ng mic, at dapat mag-recording ka sa cellphone mo, malapit masyado yung bibig mo doon sa speaker para manaririnig ka ng buong buo. So, ito po, pwede kang umulit ng iusog mo lang siya ng kaunti. Ayan. And then, pwede kang mag-record ulit. Ayan. Continuously po yan. Nakahinga ka na, naka-inhale, exhale ka na, pwede kang ulit magpatuloy ng pagre-record. Pag ito nagkamali ka, okay lang din kasi may X naman o. Babalik po yan, i-slide mo siya kung saan ka nag-stop. Pwede ka ulit mag-record. Yan. More practice lang. I-navigate po ninyo, i-explore po ninyo ang InShot kasi maganda po ito. And then kapag natapos ka na, no? O diba, natapos ka na. So, ayan. Ito, wala yan pag ganyan. So, pag okay ka na sa recording, i-check mo lang. Pagka-check mo, pwede mo siyang iusog dito, i-review. Ngayon po, pag gusto mo maglagay ng text, ito yung text. Ayan, may text yan. Pwede kang maglagay ng text. May isusulat ka dyan. Yan, pwede pong ganyan. Pangalan mo, cellphone number mo, ganyan. Pwede po. Mabilis lang po ito. Ito yung pinaka user-friendly na application na natuklasan ko. Pwede ka maglagay ng sticker. Ayan po siya. And then, lagi mo lang i-click yung check pag okay ka na. Pag gusto mo naman na lalabas ka sa video, i-click mo itong PIP. Yung PIP na yan, pwede kang magsalita. Ganito o. Kumbawa ako, gusto kong lumabas dito. Pero pwede ko siyang i-cut at pwede kong tanggalin yung ako. I-cut out ko yung background. Ayan. So nakikita mo, ang background, nandyan ako sa gilid. Ganyan po siya. So pwede na siyang mag-play.
Ayan. Kumbaga, pinatong ko lang yung sarili ko dyan sa location. Nag-i-explain ako kung about sa video. Pwede po yun. Pwede ikaw na nag-i-explain sa gilid ng video. Ayan. Tapos po, pwede mo naman pong pwede kang mag-delete kapag may gusto kang i-delete na mga part. Halimbawa, split mo. May masyadong magalaw, masyadong mabagal, or masyadong ng dead end. So, kailangan mo siyang i-cut. I-split mo lang siya, iusog mo, split. So, nakadalawang hati na siya. Ayan. Yung na-split mo, pwede mo nang i-delete. Ayan po siya. Pag may mga gusto kang i-delete, pwede mo siyang iusog-usog. Ito yung ginagamit nila sa pag-i-editing. Kaya 'di ba, walang mga walang mga dead air. Tinatanggal nila yung mga naghahang sila, nag-a, e, i, o, u. Ganito din po dito. So, iusog mo lang din po. Pag may mga ayaw ka, i-click mo lang siya, split, tapos iuusog mo kung saan mo siya gustong i-cut, i-split mo ulit, yung gitna, yan yung inaalis mo. Delete. O. Pag nagkamali ka, ibabak mo lang. Ganun po siya. Sobrang bilis lang po nito. Practice lang. And then ako kasi may gusto akong i-split kasi gusto ko mas maiksi siya. So, ayan. So, pag gusto ko na or okay na itong pagkaka-edit ko, halimbawa, satisfied ka na, i-review mo muna siya, pakinggan mo muna siya bago mo siya i-save. Ang kagandahan dito, kapag na-save mo na siya, tingnan mo po. Pag ito na-save na, di ba okay na ako, happy na ako sa nagawa ko, isa-save ko na siya. Wait po pag yan po na-save ko na, pwede na yan i-upload sa YouTube. Isa-save mo siya as high resolution 1080. Yan. 1080 save. Isi-skip mo Tapos ba ang aantayin mo tama lang kung for matapos yung ads kasi dyan lang naman po sila kumikita. Anyways, napakinabangan naman natin siya ng libre. So, yan po. Converting video. Ibig sabihin po ng converting video, sinesave na yung video natin. Pwede mo na yung gamitin sa wall, sa TikTok, sa lahat po. Sa page mo, sa YouTube, sa Reel, sa My Day, pwede na. Basta, make sure po na original video itong ginagawa mo, ikaw ang gumawa, ikaw ang nag-i-edit para walang copyright, para hindi ka magkaroon ng strike or violation. Ang kagandahan po dito, pwede mo na po siyang i-upload sa YouTube. Nakasave po yan sa cellphone mo at the same time, nasa YouTube na din. Lagyan mo po siya ng title. And then sa description po, mahalaga po dito. Dito po nilalagay ang details mo para alam nila kung saan kanila i-contact. Cellphone number mo at yung details, location, computation, ganyan. Cellphone number mo kung saan kanila i-contact. And then, napaka-importante ng tags. Yung hashtag, tag po ang tawag dyan. So, dapat kung anong project yon, Pagsibol Village location, lahat po ng related sa Pagsibol Village na iniisip mong is-search po ng mga buyer. Pagsibol Village, renovation, location, map, ganyan po, computation, house tour, yan po ang madalas na hashtag para sa algorithm po ni YouTube, ikaw po ang lalabas pag may nag-search, ganyan siya. Pag okay na po siya, i-upload mo lang, ganun po siya kasimple. I-upload mo na po siya. So, ganun lang po siya kabilis. Ilalagay mo po dyan, gusto mo private muna kasi gusto mo muna siyang i-edit, lagyan mo ng caption, lagyan mo ng mga ibang details. Pero pag sa laptop ka po nag-i-edit, mas madami po ang pwedeng magawa. Pwede mo pa pong lagyan ng mga yung mga lumalabas sa gilid at lumalabas doon sa dulo ng mga next video. So, pwede mo na siyang upload. Ayan po, nakalagay upload. So, ganun po siya kabilis. Mukha lang po siyang mahirap. Mukha lang po siyang naninibago lang po kayo. Pero pag nasanay po kayo sa pag-i-edit, ganyan na po ang lalabas niya. Kasi diba sa Smart TV, pwede na pong manood ng YouTube. So, pwedeng ganyan na po siya. Ina-explain natin kung anong size ng bahay. So, yan po ang kagandahan kapag nagba-vlogging. And hindi din po ito nag-expire.